Magandang araw na muli mga boss. Hinahanap ko dito yung tumirik na sasakyan dahil nga sa dito raw ipinark nung tumirik. Itinulak daw nila dito sa lugar na ito. At kung makikita nyo, grabe yung init ng araw. Ang naging problema ata ni customer, nasa biyahe siya nang biglang namatay na lang yung makina ng sasakyan niya. Pero may napansin ako mga boss, mukhang meron dito nagpipiknik eh. O, meron pa ayun yung sasakyan mga bossing. Inihanda pala ni customer yan dahil sadyang mainit dito sa lugar. At sinubukan niya na rin palang paanda rin, kaya lang hindi kinaya. Ayos may payong? Oo. Yung partis. Oh. Tapos, nakabalik na nga ako dito. Dito ako banda, namatay. Biglang namatay? O biglang namatay. Tapos ni-start ko, ayaw nang umi-start. May gas naman siya. Meron. I-check ko muna dito sa carburetor mga boss kung meron siyang gas. Biglang namatay? Tumatakbo dito lang ako sa bago magham. Ang dino-dino pa ng ano. Saan na naglalang ko. Kasi may gasolina. Start mo? Neutral. Dahil nga sa meron lumalabas na gasolina dito sa carburetor, pinaandar ko yan, kaya lang negative. Kaya dito naman ako sa kuryente mag-check. Start itong makina, tapos ito namang high tension wire galing sa ignition coil. Itapat ko yan dito sa body ground kung may lalabas sa kuryente. Dahil walang lumalabas na kuryente dito sa high tension wire, tatanggalin ko itong distributor cap niya. Pati itong mga high tension wire, bubunutin ko yan dito sa spark plug para ma-check ko itong contact point. Tanggalin ko itong rotor mga boss, tapos kung makikita nyo itong contact point niya, wala, sira na. Yung gap ng contact point, ang layo. Gamit ko lang ata ng gamit, bossing. Palibas, hindi ko naman ginagamit na masyado eh. Kaya di ko naman, pero sabi ko, may plano talaga, patsun up ko rin. Plano pa lang. Ano sabi mo? Malayo na. Malayo talaga. Naghiwalay na. Kumbaga sa nag-divorce. Walang forever dyan Walang forever. Magkano yung kuryente? Sira na itong contact point. Bumigay na sa tagal. Patay na? Oo, patay na. Spark plug mo, bago lang ba yan? Di ko naman yan pinalitan eh. May mga bagong palit daw pagkabili ko eh. Pero isang taon na. May git. Hanggang saan mo tinulak? Ito mirik. Ha? Hanggang dito. Hanggang dito? Layo! Hindi mo na pinahila? Hindi. At dahil sa wala naman palang pinalitan dito mula nung binili ni customer itong sasakyan, papalitan ko na yung spark plug, contact point, condenser. Nagaya nitong contact point na overuse na siya talaga. Nakita nyo naman sa sobrang tagal, di ba? Naputol na itong contact point. Ganun talaga dahil pag bagong bili mo itong sasakyan, nakakondisyon yan. Siguro ginanahan na si customer, nakalimutan ng magpa-tune up. Pero okay lang yun, at least sulit naman si customer sa gamit. Yun nga lang, tumirik siya. Yun ang hindi naging okay. Dahil natanggal ko na itong contact point, ito naman yung condenser mga boss yung tinanggal ko. Tapos isunod ko dyan tanggalin is itong spark plug niya. Tingnan natin kung gaano pa siya kaganda. O baka naman kinapitan na rin ito ng bulutong. Ayan na nga, kinapitan na nga ng bulutong mga boss kung nakita nyo. At para makumpleto ang saya, idadamay ko na itong fuel filter niya. Sa pagtanggal niyan mga boss, meron lang naman dalawang clamp niyan kabilaan dito sa fuel filter para matanggal mo. Dito sa fuel hose. Pag nahirapan ka, diskartehan mo na lang gaya nitong ginawa ko para bumitaw itong fuel hose dito sa fuel filter. At dahil okay na ako dyan, tatanggalin ko naman yung tatlong spark plug na natitira pa dito sa head. Siyempre naman, gagamit ka dyan ng spark plug wrench para matanggal mo itong tatlo pang natitirang spark plug. At dahil nga sa maskip dito sa isang posisyon ng spark plug, minanual ko yan sa pagtanggal ng spark plug mga boss. At least kahit papaano, isang piraso na lang yan, hindi na ako masyadong mahirapan. After ko matanggal yung apat na spark plug mga boss, ito na yung apat na bago. Kaya lang, bago mo ilagay itong spark plug, meron niyang spark plug cap. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, inilalagay ko sa spark plug cap niya. At pag nailagay mo na itong apat na spark plug dito sa spark plug cap niya, pwede mo na ngayon yan i-position dito sa cylinder head niya. Tapos gamit ka ng spark plug wrench mo, i-manual mo muna sa paghigpit dito sa thread niya mga boss, huwag mo muna i-final. Dapat manual lang muna. At pag naipakapit mo na siya dito sa thread, tsaka ka ngayon gumamit ng ratchet mo, higpitan mo na ngayon siya ng tamang higpit lang.
Malaking bagay yung ganyang diskarte sa paggawa mga boss para hindi ka makalustred. At pag okay na, dito naman tayo sa pagkabit ng condenser. Gagamit ka dyan mga boss ng Phillips screw para mahigpitan mo itong screw niya dito sa condenser. At pag mahigpit na yan, punasan mo itong pagkakabitan mo ng contact point. Pati itong distributor cam, punasan mo rin, tsaka mo ngayon pahiran ng kaunting grasa. At itong tinuturo ko mga boss, ayan yung rubbing block ng contact point. Itatapat mo yan dito sa kanto ng distributor cam mo. Dahil apat naman yung kanto niyan, kahit saan dyan mga boss, pwede mong itapat. At ito namang tinuro ko sa contact point na nakausli na kulay tanso, isushoot mo yan dito mga boss, yan o, yung sa plate ng distributor, dyan mo siya isushoot. Sa butas na yan, para sigurado ka na tama nga yung pagkakalapat ng contact point mo. At pag nailapat mo na itong contact point, higpitan mo na ngayon itong dalawang screw, pero alalay lang dahil nga sa mag-a-adjust ka pa dito sa gap ng contact point mo. Pero bago yun mga boss, yan yung hélice ng makina mo, di ba? Ayan yung pinakapan niya. Pipihitin mo yan mga boss para yung rubbing block ng contact point mo at yung distributor cam mo is magtapat siya. Dapat magkatapat sila. Kung makikita mo mga boss, hindi pa sila magkatapat, di ba? Yan tinuturo ko. Ayan, hindi pa sila magkatapat yung rubbing block ng contact point pati itong distributor cam. Kaya pansinin mo, iikutin ko itong hélice ng makina para pumihit itong crankshaft. Tingnan mo yung cam ng distributor, iikot yan. Yan mga boss, itinuro ko na yung rubbing block ng contact point at itong distributor cam, yung pinakakanto niya is nagkatapat na. Ito lang yung inikot yan mga boss, yung hélice ng makina. Para yung crankshaft pulley niya is sumabay na rin siya sa ikot. Pero pag freewheeling yung hélice niya mga boss, sa crankshaft ka magpipihit mismo. Balik na ako sa contact point mga boss. Kung maglalagay ka ng gap, kung mapapansin nyo itong flat screw ko, ipinasok ko yan dito sa pagitan ng gatla dito sa contact point. Tapos may dalawang bilog dyan na bakal. Dyan mo ikakalso itong flat screw mo. Tsaka mo ngayon i-adjust yung gap ng contact point mo. Sa akin kasi mga boss, pag nag-a-adjust ako, alam nyo yung kapal ng lagaring bakal, yung talim niya. Ganun, wag na kayong lalagpas dun mga boss. Para sa akin okay, mga ganun lang ang adjustment na binibigay ko sa contact point. At dahil okay na, higpitan ko na ngayon yung dalawang screw dito sa contact point. Dito kasi sa adjustment ng contact point mga boss, mga naging experience ko dyan, kapag dikit yung contact point, hard starting siya. Kapag malaki naman yung gap ng contact point, hard starting din siya. Na minsan nga, pag dikit yan or malaki yung gap niya masyado, hindi aandar yan. Ayan ang mga naging experience ko dyan. O kaya pwede nyo naman gamitan ng pillar gauge yan, 0.22 yung sukat na ilalagay nyo. Balik na ako sa trabaho mga boss dahil nailagay ko nitong wire dito sa condenser at contact point. Chinecheck ko naman dyan ngayon itong kuryente. Dapat naka-on yung susi mga boss pag nag-check kayo ng kuryente dito sa contact point. Pag nag-spark yan, means meron ng kuryente yung pumasok dito sa contact point. At bago ang lahat, syempre dito naman ulit tayo sa fuel filter niya. Ilalagay mo lang naman dyan yung dalawang hose dito sa fuel filter, tapos yung clamp niya, iayos mo yung pagkakahigpit dito sa fuel hose, okay na yan. Yun nga lang mga boss, hindi ko napansin, nasagi ko itong camera. Inilagay ko na yung rotor niyan, tapos itong distributor cap, pati itong high tension wire. Yun lang naman ang ginawa ko. Dito sa arrow, ayan yung arrow. Diba? Ibig sabihin niya na yung 1. Tapos susunod dyan yung 3. Yung 3. Tring spark plug. Tapos susunod sa tring spark plug, ito ka naman sa 4 na spark plug. Yan, papunta naman yan dito sa 4. Yun ang 4. Susunod dito sa 4, ito naman yung 2. Ayan, susunod yung wire, papunta yan sa 2. Ayan, 2. Kaya 1, 3, 4, 2. Tapos, ito na ngayon yung sa ignition coil galing. At dahil nga sa nakakaintindi ng kaunti si customer, itinuro ko na yan mga boss. Sabi ko nga, panoorin niya na lang itong video. Para sa susunod magka-problema, alam niya na, start ko na itong makina mga boss. Yun, umandar siya agad. Kaya lang ang problema nito mga boss, yung carburetor niya, hindi ko kasi na-close up, sayang Grabe yung dumi niya sa loob at dito sa labas. Grabe. Kaya nga nagpabili ako kay customer ng carburetor cleaner. I-sprayan ko yan para malinis ko itong carburetor, siyempre sa loob at sa labas. Pag nag-spray kayo ng carburetor mga boss dito sa loob ng carburetor, ang gagawin nyo, i-revolusyon nyo sabay spray. Revolusyon sabay spray, ganun dapat. Kasi pag hindi siya ni-revolusyon, mamamatay yung makina. Sana mga boss, tignan nyo na lang kung paano ko ginagawa. Lalong-lalo na yung mga may sasakyan na mga carburetor type ang minamaneho nila. Ganito lang gagawin nyo mga boss. Panoorin nyo lang kung paano ko ginagawa.
Ibig kong sabihin kung paano ko nililinisan yung carburetor sa labas tsaka dito sa loob, na kung kaya naman patinuoy na hindi nababaklasin itong carburetor. Kaya nga sinadya ko tagalan itong video para mas makita nyo mga bossing kung paano ko nililinis itong carburetor niya. Kung mapapansin nyo mga boss, hindi ko maalis itong palya niya dito sa carburetor. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss is ichuchok ko itong carburetor niya. Panoorin nyo naman kung paano ko ichuchok. I-revolusyon nyo, sabay tatakpan nyo ng palad nyo, tapos revolusyon, sabay takip. Ganun ang diskarte ng pagchuchok. Hanggang sa maramdaman mo na itong makina niya is dahan-dahan na siyang pumipino sa pag-andar. Papansin mo naman yun dahil pag inirev mo siya, wala na yung pagpalya dito sa makina. Pag ganun mga boss, pwede ka na ngayon mag-adjust dito sa carburetor mo. Siyempre, ang una kong i-adjust dyan is itong minor niya para hindi mo na mamatay itong makina bago ko mag-adjust dito sa air fuel mixture. O di ba mga bossing, kung mapapansin nyo, tumining na itong makina niya. Ngayon, mag-a-adjust naman ako dyan dito sa air fuel mixture niya. Ilapit ko itong camera para makita nyo kung paano ako nag-a-adjust dito sa air fuel mixture niya. Gamit yung flat screw mga boss, kung makikita nyo, pipihitin ko itong air fuel mixture pa kanan. Isasara ko yan mga boss. At kung mapapansin nyo mga boss, habang sinasara ko itong air fuel mixture niya, ito namang makina is, mapapansin nyo is, para siyang mamamatay, manginginig. Ganyan mga boss, nanginginig na itong makina mo, huwag mo nang hintayin siyang mamatay. Buksan mo na agad itong air fuel mixture niya. Pwedeng buksan mo yan ng 3 beses na ikot dito sa air fuel mixture. O kaya, ikaw na yung tumansya kung saan titining ng maayos itong makina. Ganun lang ang diskarte ko mga boss pag ako ang gumagawa ng sasakyan. At ito naman mga boss, yung i-adjust ko, ayan naman yung sa idle niya. Pag gusto mo magtaas ng minor, pakanan ng pihit. Pag gusto mo naman ibaba yung minor, pakaliwa. O yan. Actually, tama na yung minor niyan. Kaya lang gusto ko ipakita sa inyo yung adjustment ng idle niya. Para kahit papaano, alam nyo na rin yung position ng idle niya. At dahil okay na ito mga boss, i-check ko naman dyan yung starting niya kung okay na. Start mo nga. Uy! Isa pa, patay! Start! Patay! Start! Uy! Wala ka sa tsamba. Patay mo, linis ako yung carburetor. Lalabas. Patay mo. Patay ko. Linis ako lang. Dahil nga sa meron pa akong natirang carburetor cleaner, lilinisan ko itong labas ng carburetor niya. Dahil nga sa may mga kumapit na dumi dyan, yung mga itim-itim. Pakikintabing ko yan mga bossing. Gamit ko itong carburetor na tira ni customer. Pag okay na, i-close up ko yan mga boss para makita nyo. O diba? Kahit papano yung natira, nagamit pa nating panglinis. Maganda kasi yung napapasaya natin si customer. Lalo na ako, mga kabiruan ko yung mga customer ko. Start ko na itong makina mga bossing. Parang may singaw. Oh. Ha? Kaya pala ganito, under nito may singaw yung tambucho eh. Pero okay na daw sa kanya. Malaking bagay yung napaalala ko na sa kanya. Diskarte niya na yun kung ipagagawa niya o hindi. Dahil yung mga ganyan, decision na yan ni customer. Balik ko na nga itong air cleaner niya mga boss. At muli, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At kung maaari, may mabuti naman kayong puso, palike na rin. Tandaan natin na sa bawat mabuting ginagawa natin sa ating kapwa-tao, may Diyos na nakakakita na pagdating ng araw, gagantihin niya tayo. Muli mga customer, maraming salamat sa inyo.